Hello sa inyong lahat. Bale, mag-aalas 9 ng umaga ngayon dito sa Madrid. At ako ay papunta ngayon sa aking trabaho. Pinapasok ako ng maaga ni Senyora kasi maglilinis. Then, sa video na to ay gusto kong sagutin ang comment ni Billy. Tinatanong niya kung di daw ba mahirap magtrabaho dito sa Spain. Sa bagay na yan, depende kasi sa experience mo, sa kinalakihan mo. Kasi once na nagpunta kayo dito sa Spain, dahil undocumented pa kayo, magiging possible na trabaho nyo lang talaga dito ay pagiging domestic helper. All around, o kaya tagalinis, kaya tagalaga ng bata, pero mostly all around talaga. Depende na lang kung anong mahahanap nyo, kung full-time or part-time. Kasi sa totoo lang, ang dami pa ditong mga bagong dating, mga nakailang buwan na, wala pang trabaho. Kasi nga, sa sobrang dami na ng tao. Kaya kung kayo ay nagbabalak na pumunta dito, mega shoutout sa mga nagpa-member sa aking YouTube channel. Maraming salamat. pag-isipan yung mabuti. Kasi baka mamaya, katulad nila, hindi rin kayo kaagad makahanap ng trabaho. Pero syempre, iba naman ang kapalaran nila sa kapalaran nyo. Depende lang din yan. Kasi sa totoo lang, kahit ako na may papel, ay hindi ako kaagad nakahanap ng trabaho. Then, regarding naman sa tanong niya, kung mahirap daw ba ang trabaho dito, kung kayo ay may experience sa pagiging domestic helper sa ibang bansa, hindi na mahirap yun para sa inyo. Lalo na kung kayo ay galing ng Middle East, kasi mas mahirap ang trabaho nila doon. Mas mahaba yung oras, unlike dito, pinakamahabang oras dito ay mga 10 or 11. May iba inaabot ng 12 hours. Pero may rest time naman yon. Kasi nga mostly, alas 8 ng umaga, hanggang alas 10 ng gabi yung pinakang late. Yung iba, napakabihira naman yung hanggang 11. Depende kung may party, may pa-party yung employer. Then may rest ka na 2 oras after lunch. Okay, ngayon, kung ikaw naman ay walang experience sa pagtatrabaho sa bahay, sa totoo lang, medyo struggle yung pagdadaanan nyo. Kasi nung bago ako dito, talagang halos gusto ko nang mag-give up. Buti na lang, mabait yung aking employer na napuntahan kasi wala nga akong experience. Tapos dahil bago akong chika, yung batang inaalagaan ko ay medyo 3 years old kasi yon. Siyempre hindi pa siya malapit sa akin. Parang ayaw niya sa akin. Gusto niya pa rin yung dating nag-aalaga sa kanya. Kaya medyo pinahirapan ako ng konti. Alam mo, nung time na yon, sabi ko sa sarili ko, grabe, mas pagod ako dun sa alaga ko kesa doon sa trabaho. Kaya sa totoo lang, aligaga talaga ako nung bago ako. Pero nung tumagal na ako, naging okay na at ako ay naboring na. Kasi alam mo na yung ginagawa mo, alam mo na yung mga gagawin, alam mo na lahat, alam mo na kung paano yung discovery at technique. Kaya mabilis na at madali na lang ang gawain doon sa trabaho. Kaya kung kayo ay wala pang experience sa pagiging domestic helper, depende talaga sa employer na mapupuntahan nyo, depende sa amo na mapupuntahan nyo kung hindi stress yung trabaho. Kasi iba-iba ng bahay dito, may malaking bahay, may maliit, may tawid lang ako. Depende. Yung may bahay na nakaka-stress, may bahay naman na trangkila, yung relax ka lang. Ganon, depende. May mga time na kung bago ka, wala kang experience, may stress ka. Pero yung iba naman, ng mga kababayan natin, na bago lang at walang experience, pero hindi sila stress. Kaya, depende lang talaga yan. Kaya kung kayo ay pupunta dito, kailangan lakasan nyo ang loob. Dapat matibay. Kasi kapag sumuko ka, mabawa ka. Pero nasa sa inyo naman yan. Kung hindi nyo kaya ang trabaho, pwede naman kayo maghanap ulit. Pero masasabi ko lang talaga, marami tayong mga kababayan dito ngayon, mga Pilipina or ibang lahi ang walang trabaho. Kasi sa totoo lang, mas marami ang job offer para sa may papel kesa sa walang papel. Kaya kailangan yung pag-isipang mabuti, magdala kayo ng pera, ng pang-allowance nyo unang-una para sa bahay kasi mahal yun. At baka matulad kayo doon sa sinasabi ng iba na matutulog daw sa parke o sa kalye, ganyan. Ayan, dito na ako sa aking lilinisan. Okay, sana ay makatulong ang video ito sa mga kababayan natin.